Well, yes, actually, ang Magna Carta for construction workers, ito ay isang panukalang batas na ah, binibigyan ng sapat na proteksyon ang mga karapatan ng mga maliliit na construction workers. Ano? Karamihan kasi sa nasa construction industry, walang permanenteng posisyon, Mhm. walang permanenteng trabaho. Ang mga construction worker, ang kanilang term of service ay hanggang matapos ang isang kontrata. Pagkatapos ng isang kontrata, wala na naman silang ibang trabaho hanggang makakita na naman sila ng another construction company, another construction site Mhm. na mag-hire sa kanila. Sa panukalang Mm. batas na ito, kailangan may proteksyon din sila habang pagkatapos ng isang project, mayroon silang separation fee na ibibigay natin Mm. para mabigyan sila ng sapat na pundo para habang naghahanap sila ng ibang trabaho, may Ayun. magamit Maganda silang, yun. may magastos sila. Mhm. So ito kasi, ang mga construction workers kasi, they work on a project-based Mhm. duration. Oo. Yun. Yes, kung to follow up on that, no, meron po kasi yung mga working hours nila dahil po merong pakyawan system kung tinatawag, hindi po ba, na gusto na lang matapos agaran. Kaya kahit po lagpas na po sa recommended working hours, ginagawa pa rin po ng mga construction workers. So, included din po ba ito dito sa sinusulong ninyong Magna Carta for Construction Yes, kasama Workers? din ito, Miji. Lahat ng proteksyon nga, kasama na yung mga overtime fees ng ating mga construction worker, and at the same time, yung safety ng ating mga construction workers. Mhm. Kasama dito, mandatory talaga na lahat ng construction site susunod sa alituntunin ng Department of Labor and Employment for the protection of Mhm. our construction workers. Mhm.